Yung yung sa Puno Muhadji naman, nagkwenta, pagkatapos doon sa... Yung kwento mo na pagkatapos ng Punong Mahadji na bumalik kayo doon, nag-reinforce ulit kayo doon sa isang encounter na karating ng Kabunbata, may encounter site na mga kayong pinuntahan. Yung galing naman doon sa Puno Muhadji, pababa na kami, balik na kami sa kampo. Pagdating naman sa kampo sa Kabunbata, pagdating namin doon, siyempre, pahinga. Pag inaumagahan, maligo kami at manglabas aming mga uniforme. Admin break. Admin break. Di masaya na kami kasi nakapahinga. Habang kami naliligo doon sa Misapa, putukan. Malaking putok, may mga ano yan? Putok naman yan. Encuentro talaga. Di, kami, wala lang may pagkakuan yan, ano yan? Hindi, putukan yan. Ngayon, tapos ang laba, pagdating namin sa kampo, naka-enkwentro ang isip na nagtismisyon. Nagikan Luzon. Ha? Yung kasama natin doon sa doon sa Puno Muhadji, yung nagtismisyon mga estudyante sa napukpukan. Malapit lang doon sa kampo, Master. Medyo malayo pa, pero marinig yung putok. Saan bandang area doon sa Lantawan? Yun sa Lantawan. Lantawan area. Lantawan area. Nabalitaan namin na 14 daw ang patay. Kinukuha ng mga mata at pinugutan ng liig. Maraming kalaban. Marami siguro Kaya napindaw sila mo. Kanya-kanya na sila kanda kung diin sila magkan. So sa madaling salita, nag-reinforce kayo doon? Reinforce kami. Pinatawag yung opisyal namin sa brigade. Pagbalik sa mga opisyal, briefing naman kami na mag-reinforce study doon sa sa lugar ng pinanyarihan sa mga SF. Prepare another region. Mga alas 9 sa gabi, sa kanyang 6 by papunta doon sa LD namin. Lakad, gabi. Standby muna. Pagka umaga, lakad naman. Siming lakad. Wala pang enkwentro. Mga hapon na, mga alas 5. Pero yung SF, nag-withdraw na? Withdraw na. Wala na. Wala sila doon. Reinforce na lang kami na wala na sila. Pinursot nyo lang? Nag-operation na lang kami. Para sa, baka mayroon pang mga kalaban doon. Namin, sabi ng si Galvez ng battalion commander namin, wala na si Major Linon. Maghanap ng harboringan. Siling ng guide. Sir, doon tayo mag-consider sa yung dating kampo ng Marines. Doon kayo medyo high ground konti yan, sir. Dating kampo na nila, na abandon na. Sige, doon tayo mag-harboring. Mga alas 6 pa lang, doon na kami. Padilim-dilim. Harbor kami. Kinamugahan, mata na kami. Nakaprepare na kami alas 5 na. Maliwanag na. May nakita ang guide namin na tao. 2 tao na mga malapit-lapit lang. Doon sa vicinity mismo? Dito, doon. Siyempre, sweeto yung guide. Kung may tao dyan. Sa sa atin dito, nag-spy lang din sa atin dito. Delikado yan. Hindi tayo magdiretso, sir. Balik tayo sa daan, sir. Tapos, makaliwa ta. Medyo maneuver lang tayo, sir. Sige, ang mag-lead na kumpanya is ang 19. 19, 14, batalyon, at saka yung 11. Balik kami sa Age, tapos maneuver. Pag may nakita doon tao, siyempre,
ang CO to si Lieutenant Cordoba. Tapos si Lieutenant Dilag, ang HO. I-plaster ng tao, skirmisher. Sa 19 yun. 19. Kami, wala pa. Naka-position, kaya gasunod na kami sa ila. Nag-lead sila, leading yung company nila. Company nila. Putukan niya yun. Grabe na, bulimpire ang putukan. Kaya medyo naunahan siguro nilang kalaban, kay balong kalaban niya doon pala ang ilang focus dito sa kabila. Yung pinapistuhan namin, akala nila magdiretso kami. Oo. Doon na, napupukan. Tawag ba niya, 14 company, magdikit sa 19. Didikit kami. Doon pa lang. Enkwentro na. Grabe na putukan niya. Tapos, nakita na namin 19. Yan doon. Yung time ko, cover lang dyan sa, muna, sa mga may makabiran kayo sa mga niyog. Huwag kayong magpapantalya, grabe ang bala. Maraming wag mo nang kayong yung 60, wag mo nang magpaputok na marami, yung lang, isa lang, o wag lang para hindi tayo matamaan dito ng RPG nila. Tugay, sigaw si Lieutenant Gonzales, sabi to'y, tulong, may tama ako. Ko, sir, mamaya na lang, sir, kasi grabe ang bala, sir. Kasi nakikita mo yung sa lupa na yung lupa. Makita mo. Tama. Tapos lang. may 19 company na pumunta sa akin, nga mag-cover din ko. Cover ka dito, ka sa likod ko, cover ka. Okay, tama na sa dito sa kamay. Si Kapundan po, sabi niya, Toy, tamaan ko, Toy. Stay put lang mo, kay tapusin natin gira. Kay mahirap na nga, tamaan pa tayo dyan. Tapusin mo ng gira. Yan yung tinamaan siya dito? Yun dito. Walang kung may mo kung grabe ang volume pa rin ng kalaban. Medyo tahimik na. Nakaliputok. Ang nag-umpisa ang putukan, alas 8 eh. Alas 8 ng umaga. Sabi ko sa 60 gunner ko, 60 gunner, mag-maneuver ako, kunin ko yung isang puno doon, bakapan mo ako sa 60 mo, sa Sergeant. Radyo man, sunod ka lang sa akin ha. Kaya ron makakuan ko sa radyo, makamonitor. Sergeant, ikaw lang diri badihas sa pwesto ko, yung natamaan. Siya, oo. Sige, ako, pagtakbo ko, lapit ako sa may lubi, tamaan ako. Parang pagkatama sa akin yung kinukurente ako na malakas ba na yung, kasi sa paa ako na tinamaan eh. Tapos daw, inintugan ako ng malaking bato yung paa ko. Tumba ko. Pero yung na lang ako, gapang na lang ako napapunta doon sa lubi nga, Kanyog. kaya base may magtira pa sa akin. Oo. Doon ako, nakaganon. Sandig ako sa may lubi. Hindi ko na yung kung magalaw ko, hindi. Kasi namanhid na eh. Manhid na. Tapos hindi ko na kung nakaapak ako, hindi. Pero tinitingnan ko yung kumbat ko, gumagalaw pa man. Pero may mga dugo na umagas. Oo. Pag ko, yung uniforme ko, malaking butas. At saka nakita ko yung ugat na puti, na malapad, na malaki talaga yung butas. Putol yata itong pa ako ha. Sabi ko. Pero magalaw ko pa man. Magalaw ko pa man. Then lumapit si Pai sa akin, Sergeant, ikaw ka, oo. Bitalian na to, may ikaw man sa yung sniper belt. Tinali sa akin pa, ikaw, sige, salamat. Galing kita doon sa command group, kay doon ang mga wounded. Huwag na. Kasi basing may mga sniper pa dyan, no? May sniper yan sa sa may marang. Yun yata nakatama sa akin. Kaya malapitan na lang yun eh. Yung namin, yung
yung kalaban, malapit lang. Nasa mga 30 Meters lang. meters lang. So makita kayo pag Pero pa rin yung plain. Plain yung niya. Tapos mga hagunoy, Nyugat. yung mga marang, niyog, yung Yung ko, mamaya na. Kaya pa ito. Yung ko, baka malusblad ako. Ang sabi ko, baka malusblad ako. Kinabahan ka na. Ay, wakwak ito. Hindi ko lang pero batang basa ng dugo yung kwan mo. yung uniforme. Hindi ko lang ito. Pero nung natalian ni Pahe yung paa mo, Pero hindi lang yung hinigpitan. gumanda yung pakiramdam mo. Pero normal pa rin. Pero hindi ka na-collapse. Hindi. Kasi iniisip ko man nga, wala to. Pero hindi ka makatayo, pero makatayo ka. Pagkatayo ako sa isang paa ko, pero hindi ko na alam kung makuha ko pa ito. May hakbang mo. Mahakbang ko. Hindi ko na malaman. Manhid na eh. Manhid na. Parang wala na. Hindi mo talaga maramdaman. Tinira ko yung marang doon. Kaya baka nandun ang sniper. Kaya mo pa. Kaya ko pa. Kasi paalang man ko, tapusin mo na ito kasi kung maggapang ako pupunta doon sa command group nga nandun ang mga wounded. Pick-upin ka pa nun. Baka delikado pa. Hintayin ko lang muna yung yung tutukan na medyo na. So binakbakan mo yung yung marang. Binakbakan ko yung marang. Saka ang 11 naman doon sa kawan, yun naman ang nag-step doon kay kung magmaneuver ang kalaban, masagupan ng 11. Kasi kami ang 19 saka yung 14, dito na kami nakapokus sa mga volume fire. Doon. Nasa frontal kayo eh. Yung sniper kay dala ni Christy, dito lang Christy, general lang karon. Ang 11 ka pa na eh. 11. Doon na siya. Doon na sila ang nagkuha sa mga sniper doon, nagbirada doon sa mga sniper ng kalaban. Yung tinira-tira nila nung kutos may mga marang. Kasi yung marang, ang nakasalipod yung dahon ng marang eh. Kasi malalaki yung dahon ng marang. Nakatabon sa kanila. Hindi sila makita doon. Doon nagtagal pa rin ang gira doon. Medyo isip ko daw may nahina na ang putukan. Kumapang na ako. Pagapang ko, nadaanan ko si Bartolaba, inalalayan naman niya ako papunta doon sa sa Command group. Doon na. Tapos sila si Noprada doon, nagputol na sila ng niyog. Kasi walang landing zone sa helicopter para magkuha lang sa mga wounded. Clear na, dumating yung SF na 30-second SF. Pero walang Kia sa inyo, mga Kia lang. May Kia, mga Kia namin, bali 5 ang guide, guide. Ika-5 ang guide. 4 yung Regular. Ranger. Isa lang Galicia. Isa pa ito iba. Ano yung guide niyo, Master Capgo? CBO yata yan. Yung taga mismo sa Kabon Bata? Taga Santa Clara yata yan. Clara. At siyang guide, siyang nauna. Siyang napatay doon. Bali na first bore siya eh. Siyang nauna. So tuloy pa rin yung operasyon? Tuloy pa rin nung nakuha na kayo? Yung nakuha na kami, wala, bali na alas 3 na ako ng hapon na kuha sa helicopter eh. Kasi sabay-sabay kayo lahat na wounded nakuha? Hindi, balikan kami ng kasi marami, 18 kami wounded eh. Tapos 5 yung patay. Alas 3 na ako ng hapon nakuha. Yun pa rin ba yung grupo na inkwentro ng isip? Nung test mission? Yun pa siguro yung test mission. Kasi doon pa rin sila nagkuhan eh. Lugar na yun sa Lantawan eh. Doon pa rin sila, no? Oo. Barangay Bongis yun eh. Doon sa kami nagkuhan. Pero walang kabahayan doon. Inabangan na kami siguro doon. Kasi nakita nilang mag-operasyon. Yun ang kuha nila. Kala nila doon kami dadaan sa kuha nila.
Ambos position Oo, nila. ambos sila posisyon. Nakita ka nakapik sila doon. Yan. Nag-maneuver kami. Kaya sila, Sila ang nabos. sila ang nakuha namin naunahan. Mm-mm. De, pag dating sa isip, hindi na kami nag-clearing. Ganun pa rin. Hindi na rin kami nag-clearing. Ang nag-clearing, pag-clearing, sabi pa ni Major Galvez, kasi kayong putukan pa, siya magkuhan tayo ng air support. Request tayo ng kanyon. Ang sabi naman namin, sir, wag na lang yung kanyon, sir. Pwede na lang siguro yung MG na lang, sir. Yung sa Air Force. Kasi may phobia na kami sa sir, eh. Sa kanyon. Sige. Yun ang Air Force. Yan ang Air Force ang doon. Air support namin. Kaya, pagkakuha na doon, hindi ko na alam kung ano nang kasi pag dating ko doon sa Southcom, sa hospital, kinabukasan, diretso naman ako sa Bilona. Kayo ni Kapundan. Kasi kami grabe pala yung sa akin as Kapundan. Dalawa lang. Ama ko, eh. Dalawa lang kayo. Marami. May harapan iban. Medyo grabe doon sa Bilona. Yung minor yan lang sa Zamboanga. Na operahan. Mga 8 months ako doon sa Bilona, eh. Saka ka pagkalabas ng Bilona, saan ako ng headquarters? Nasa ako doon sa headquarters. Naging impin ako doon. Kayo na yung Kapundan, Master Kapundan. Si Kapundan. Nag-impi pa rin siya noon bago siya na... Nag-abroad yata yan? Hindi, after noon nag-impi siya muna, tapos nag-UN siya. Wala siya nag-impi? Wala no, nag-UN siya. Nag-UN siya. Tapos pagbalik niya, nag-GSOG. GSOG na siya. Ako nag-impi. Yun ang last ko na encuentro, yung sa Lantawan, Bongis, na-encounter ko. Anong technical ka na, Master? Staff? Ano ranko mo nun? Staff ka na nun, no? Hindi, corporal pa. Nung last na wounded ka? Oo, corporal pa. Corporal pa ko nun. Tapos, na-promote ka Na-promote ako sa... teritoryo sa Bilona. Na-promote ako sa wounded. So, si Kapundan, hindi. Hindi. Kasi may maaga siyang lumabas. Na-promote siya rin siya sa Kapundan sa pag-wounded niya. Pero nung sa Basila na, nung sa Mindoro, hindi kayo na-promote? Hindi, wala to. Wala promotion nun. Oo. Tapos sa pagka-stop ko, bali mas promotion yun, eh. Kasi marami bakante nga puro sa man ko. Ako may medyo pasado na po sa pagka-stop. Oo. Na-promote ko, stop. Anto na dumating yung sa DCS ko. Technical ka. Anto nga na-assign ko last assignment na ko sa 6th Division na. Yung DCS mo yun sa Punong Madya yun? Sa Punong Madya yun. Oo. Yun ang promotion ko sa technical. Yun ang ko nga mas maganda yung magdaan ka sa hirap. Hirap na may kaba, na may enjoyment. Pero sir, yung yung mga encounter mo kasi yung mga marami yung encounter mo na napagdaanan, iba-ibang level. So, tapos doon sa Basilan ka pa na-wounded na samantalang doon nga sa Malmar noon, hindi ka na-wounded na talagang walang cover, ano? Tapos mas marami ang kalaban doon. Tapos pagdating doon sa Basilan, hindi bali yung doon sa yung doon sa Mindoro kasi 2 o 3 yun, eh. 2 o 3 lang yung rifle grenade. Rifle grenade yun. Hindi mo talaga makuha yun na doon talaga babagsak yung sa gitna pa namin doon ay Kapundan yung rifle grenade. Pero yung doon sa Basilan na hindi mo akalain, no, na talaga hindi mo expect na pagtakbo ko lang, eh. Doon ko natamaan. Kasi ang sabi ng doktor sa akin, kapag opera niya sa akin, yung kinuha yung mga bulog ganit ng mga laman. Sabi nila doon, itong tama niya, hindi ito nakadapay.
Kasi malaman natin yan kung nakadapa. Kasi hindi ito. Kasi parang galing sa taas yung tama niya at saka pababa eh. So tama yung assessment mo na sa marang yung kwan, Oo. yung sniper. Yun siya, nagtanong siya sa akin, ano ba ito, Sarge? Ano ba ito? Nakatayo ka ba dito o nakadapa? Nakatayo ako, sir. Takbo ako, sir, nga mag-maneuver doon, sir. Papunta sa kwan. Hindi pa ko nakaabot sa puno, sir, ng niyog. Natamaan ako. Yan nga. Tumama. Tama talaga nga nakatayo ni siya. Kasi yung kalaban, Trajectory. nasa taas. Kasi pababa ang tama mo eh. Dito ang entrance, dito ang exit. Wakwak ito sa'yo eh. Hindi ito basta-basta balang nakatapos. Pero kwan master, may naputol na ugat. Yung naputol yung ugat, yung malaking ugat niya naputol. Pero dinugtong. Kasi may, hindi man ingon naputol gid, may nakakabit pa rin. Kabit, tindon, yung Oo, tindon. tapos dinugtong na lang yung iba. Kaya hanton niya yun, wala siyang pwersa. Hindi siya makakuha ng mga chinilas. Kipit. Kung makasapatos, normal. Pero kung makasapatos, sigsad, kaya baka maiwan yung Yung chinilas. dapat sinilas mo, clip. Oo. Yung, Yung tindon mo. Buti hindi na naubos. kwan lang yan, sa akin doon na para hindi mag-bleeding aid. Yung isip ko, pinanormal ko. Parang wala lang ba? Hindi ka narating. Hindi ka maratol, hindi ka ma-nervous. Kaya once ka ma-nervous ka, yung pitik ng kasing-kasing mo, lumalakas din ang dugo. Pag malakas ang palpitation ng heart mo, yung dugo, malakas din. ang Malakas din. labas. Kaya iniisip ko nga hindi ako magpa-nervous at saka pawala lang ba na okay pa rin ang kan. Kasi yun ang dahilan na mag-nervous ka, malakas, ubos yung dugo mo. Wala. Pero yung mga Kia ninyo, master, on the spot yun? Or may nalus blood? Nalos blood si Sergeant Galicia. 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 Nalus blood siya. Oo, nalos blood siya. Kasi kamay pa rin yung tama niya eh. Matindi. Matindi. Oo. Doon siya na kwan. Pero kung nadali rin siya, kung may landing zone lang, Yes, sir. so naubusan ng dugo si Galicia. Hindi na naibak nung maaga. Hindi naibag siya ng maaga. Kasi mahirap yung kwan. Doon kayo nahirapan sa landing zone. Oo. Pero master, may kwan na, may yung dating nung air evacuation mas maaga. Mas maaga siyang dumating. Nung ni-request ng command group, dumating kaagad yung kwan, yung evacuation. Oo, pero nagputol pa min ng mga niyog. Kaya nga, dahil matagal yung kwan. So anong ginawa nung chopper? Paikot-ikot lang. Paikot-ikot lang muna. Hanggang natapos, naputol, na pwede na makalanding, yun na. So mga ilang nyug yung natumba nyo? Marami. Kasi dikit-dikit ang niyog doon eh. So mga anim. Siguro sa mga pulo siguro. Sampung kwan, kasi- 10 nyug. Oo. Eh, matagal yun. Kasi malaki yung kwan eh. Yung chopper, hindi kung may, baka masira. Pero yung kalaban na estimate nyo, wala, umatras na. Umatras talaga. na. Lumayo Oo. na. Wala nang resistant na tinitira yung chopper. Wala na. Wala na akong marinig. Wala na kasi yung nag-clearing na doon, yung SF na. Sila na naka-recover doon ng ibang armas. So yung mga companies, kasi di ba kayong mga wounded na intact kayo dito sa sa command group. So yung mga companies nyo doon pa rin, naka-perimeter pa rin. Sa Naka-perimeter pa rin. security pa rin sila doon. Oo. Yung command group lang, doon lang ikon sa mga wounded at doon ginagawa. So nung inibak na kayo, kasama na yung mga Kia doon. Huli na yung mga Kia. Ang inuna yung yung wounded. Kasi yung Kia wala na eh. Na doon, pagdating doon sa hospital, nagtaka yung doktor doon, bakit na huli ako? Grabe yung tama mo. Nakunuha nga, mas lala pa man ito kaysa ibang nauna nga wounded. Oo. Hindi siguro nakita. So, okay. dinala ka agad sa emergency Ito ang unahin na opera kasi malaki ang tama dito sa paa. Doon, inoperahan ako. Tapos, sabi ng doktor,
Ay, nag-usap-usap sila, ilang doktor yon. Kan. Yun siya, itong tama niya, hindi ito nakadapay. Siguro nakatayo ito ba? Kasi parang galing sa taas yung tama ang nakatama yung kwan, yung entrance niya, pali sa taas niya, tapos ang tama niya pababa. Tinanong niya, konsultor, anong pan mo dito? Bakit ka natamaan? Nakatayo ka o nakadapa? Ko nakatayo ako diyan, sir, kasi nang maneuver ako na doon sa kabilang niyog. Di pa ako nakaabot sa niyog, tamaan ako. Yun sa taas na nagtira. Sniper na ka-eagle, buti dito ka sa paa na tamaan. Kasi iba yung kanda, marami na kami inoperahan dito pero yung malaman namin yung tama ng nakadapa at saka nakatayo at saka yung agad ng balay. Alam nila yung sitwasyon ng mga wounded. Oo, kasi yun ang trabaho namin dito, nag-opera ng mga tama ng mga sundalo. Sa sniper pa lang nakatama sa'yo. Tama naman yun kasi yung sniper doon sa marang nakaposisyon malapit lang. Pero inabangan lang. Pero yung tropa ko, yung 60 gunner ko, natamaan na rin din. Sa paa na rin, natamaan. Pati... ano din, matindi doon kay Maming. Pero iba na ang lakad niya Balik ko na, pilay na Talagang tinamaan. Pero hindi naman pinutol. Tinamaan talaga sa buto si Maming, no? Yan ang bali... 3 lang yata ang hindi natamaan sa akin. Sa team mo? Oo. Yung team ko. Yung last na encounter namin. Tapos, pinadala ko sa Biluna. 8 months ako doon. Bago nakagawas. Kasi, pinare ko pa man ito. Yung Pina-therapy. Therapy. Oo. Tapos, paglabas ko, assign ako doon sa headquarters sa Bulacan, sa regiment. At nag-assign ako doon sa unit sa MP. Nabutan kita doon eh. No, hindi pa ako 20. Anong pa-assign ako 2003, August 2003. Wala ka na doon. Ano doon Wala. ka? 2001 ako malis. Oo. Nasa naman ako sa 6th Division. Oo, 6ID. Kasi nagpaalam ako kay Colonel Ledesma. Oo. Yun ang regiment commander. Pinayagan ka na naman sa ganun 6ID. Pinayagan naman ako. Tininto ko nga mayroon naman akong accomplishment, sir. Sa Puno Mahagi. Kasi wounded na rin ako. At bago na rin akong kasal, sir. Doon lang ako sa 6th Division para malapit sa amin doon, sir. Pumayag naman siya. Doon ako nag-retired sa 6th Division. MP pa rin ako doon. Anong taon ka nag-retire? Nag-retired ako 2009. 2009. November. So, yun ang last ko. Ngayon, retired na. At least, veterano. Veterano na. Ay, yung mga hindi ko lang makilimutan yung mga encounter ko na pinagdaanan na pagkatapos pala na encounter, doon na ang kaba. Pero kung dyan pala sa encounter, parang hindi pa masyadong kabahan, pero pagkatapos ng gira, saka mo ma-realize kung natamaan ako doon, patay ako eh. Oo. Ayun lang ang kuhan. Nung major encounter mo dito sa Central Mindanao, yun yung sa isip mo, tinamaan ako doon, patay ako. Pero nung doon na sa Basilan, nung tinamaan ka, hindi ka man namatay. Kasi kumbaga, hindi mo na-expect doon sa area na yun, natatamaan ka. Oo. Hindi mo na-expect. Ay, yung sa anong tinamaan ka doon sa kuan, tinamaan ka doon ni Master Kapundan doon sa Mindoro, hindi nyo rin expect yun. Hindi rin in-expect yan doon. Doon pa tumupa yung Republic sa tabi namin. Doon bumagsak sa tagiliran nyo. Pero ang pinakamatindi yun sa Basilan, na tinamaan ka talaga na sapol yung paa mo. So, doon ko nakuha na masakit pala matamaan ng bala.
Na doon sa Mindoro, parang wala lang yun eh. Kasi chapni lang yun eh. Pero kung matamaan ka talaga ng bala, ang sakit pala. Parang kinurinte ka na malakas. Laki-laki mong tao tapos bigla ka lang matumba, no? Pag-apak mo, hindi mo na malaya, nakaapak ka na pala. Ilang taon na mangirit. Pero